Nako, itong Terra Firma mukhang hindi pa tapos dito sa kanilang paggalaw at ngayon ay mukhang balak ng i-trade itong si Maverick Hanmisi dito sa San Miguel Beermen at baka ang maging kapalit nito ay ang rookie na si Chris Miller. Pero hindi pa tiyak na si Miller ang kapalit dahil posible na baka ang ibigay ng San Miguel Beer para dito kay Hanmisi ay isang future first round draft pick. Isa lamang yan doon sa mga nakikita natin na posibleng gawin itong Terra Firma, lalo na at mukhang napipinto na ulit yung posibleng pagbenta dito. At kapag nabenta na itong Terra Firma, ibig niya sabihin as much as possible, gusto nung buyer na mababa ang presyo ng Terra Firma. At paano mo ba mapapababa ang presyo ng isang team? Siyempre, ite-trade mo yung mga players na malalaki ang sweldo. So sa ngayon mukhang yan ang mangyayari at itong si Maverick Hanmisi mapupunta dito sa San Miguel Beermen. Malaki naman ang maitutulong ni Hanmisi dito sa San Miguel kung sakasakali dahil ito'y pwede mag-point guard, pwede rin ito na maging isang scoring guard. Marami ng mga guards dito sa San Miguel pero pwede na nilang i-trade to si Chris Miller at itong si Wami Tiongson. Sakasakali nga na makukuha nila itong si Maverick Hanmisi. Magaling na scorer to si Hanmisi at kumpara kay Tiongson mas mahusay din ito sa depensa. Kaya nga hindi na nakapagtataka na isa ito dito sa mga posible na gawin nitong management ng SMB. Ngayon kung first round o second round draft pick lang ang kapalit, mas magiging madali yung palitan ng tao para dito kay Maverick at mas titiyak din natin na itong San Miguel Beermen naman hindi magdadalawang isip na kunin ito. Actually, bago pa napunta si Maverick dito sa Terra Firma, may balita na gusto itong i-acquire ng San Miguel. So hindi na nakasosorpresa na siya dyan talaga mapunta. Ang Barangay Ginebra ngayon ay posibleng maghanap ng isa pang scorer bukod dito kay Jeremiah Gray. Si Jeremiah Gray kasi ngayon, yan ang sinasabi ni Coach Tim ko na kung athleticism ang pag-uusapan, siguro pinakamagaling sa team niya kasama si RJ Abarientos. Pero kinakailangan pa nila ng additional scorer dahil sinabi mismo ni Coach Tim na pagdating dito kay Jeremiah Gray ay medyo nag-iingat pa rin sila dahil alam natin nakadalawang ACL injuries na to. So hindi pa talaga pilit o hindi pa talaga sinasagad yung nagiging laro nito. Kaya nga ngayon, posibleng ang Barangay Ginebra ay kukuha pa ng mga additional na mga players na kinakailangan nilang idagdag dito sa kanilang roster para matiyak na hindi sila magkakaroon ng shortcomings pagdating ng mga end games at yung mga crucial plays. Gusto nila ay meron silang mapupuntahan at ito ngang si Jeremiah Gray ang isa doon sa mga nakikitang options ngayon ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali na hahanap sila ng mga scoring options, ang tingin ko isa doon sa pwede nilang ma-acquire sa ngayon itong si Richie Rivero ng Phoenix or pwede rin itong si CJ Cancino ng Meralco Bolts. Iyan ngayon yung mga nakita nating options na gagawin nitong Barangay Ginebra. Okay naman ang nilalaro ni Jeremiah Gray pero gusto lang siyempre makasiguro ni Coach Tim Cone. Huwag naman sana pero kung sakaling ma-injure si Gray, gusto niya na meron pa silang isang scorer na makukuha ngayon para matiyak na hindi sila magkakaroon ng tinatawag na kakulangan pagdating dito sa mga option. Una at nagiging mas mahigpit na yung mga labanan ngayon dito sa PBA. Kaya magiging isa to sa mga interesting na gagawin ngayon ni Coach Tim lalo na at nakikita natin yung malalaking mga posibilidad pagdating dito sa pagpatindi ng lineup ngayon ng Barangay Ginebra at syempre pati na rin nitong SMC in general. Ang TNT tropang 5G ngayon ay ayon dito sa report na lumabas sa Spin PH, porsigido pa rin pala na makuha itong si Christian Stan Hardinger. Alam natin na itong si Stan Hardinger yan talaga magiging number 1 option ng TNT kung sakasakaling kaya nilang pigilan. Kung naghahanap sila ng pwedeng pumigil o kaya mag-neutralize man lang dito kay Junmar Fajardo. Kaya lang medyo mahirap talaga dahil yung rights nitong si Stan Hardinger nandito sa Terra Firma Jeep at kinakailangan pa ng 6 na conferences o 2 taon bago to maging unrestricted free agent. And by that time, mga 37 na si Stan Hardinger at alam natin na ang TNT ngayon gustong makakuha ng Grand Slam. Kaya nga, medyo magiging sabihin na natin na komplikado yung sitwasyon kung sakasakali na gustuhin makuha ng TNT itong si Stan. Kinakailangan maganda yung offer nila sa Terra Firma
para makumbinsi ito na ibigay yung rights nitong si Stan Hardinger dito sa kanila. At syempre, kung ikaw naman tong SMC, bakit mo ibibigay itong si Stan Hardinger kayong alam mong mahihirapan ka lalo na kapag nakaharap niya sa finals, for example, itong San Miguel Beermen. Kaya nga iyan yung nakita natin na magiging isa doon sa mga malaking sabihin nating hadlang doon sa kagustuhan nitong TNT Tropang 5G na makuha itong si Christian Stan Hardinger kung sakasakali. Kaya nga medyo magiging isa yun sa mga problema na kinakailangan harapin ngayon ni Coach Chot Reyes. Pero hindi ibig sabihin ito na pipigil o titigil sila sa pagsubok na makuha to dahil malay natin. Biglang magkasundo itong si Stan Hardinger at itong SMC at ng MVP group. Kaya one of these days magulat na lang tayo na itong si Stan Hardinger ay napunta na pala dito sa TNT Tropang 5G. Aba, magiging magrabe ang lakas ng team na yan. At ang huli nating balita ngayon, itong Converge Fiber Xers. Nakita natin malakas na yung lineup nila. Yung starters nila kayang sumabay dito sa SMB, TNT at iba pang teams. Pero ang maliwanag dito, ang kulang dito sa Converge ay yung bench players. Kinakailangan na suporta ng mga starters ng Converge Fiber Xers. Dahil nakita natin mismo doon sa laban kontra San Miguel na yung mga starters ni Delta Pineda sumabay talaga dito sa San Miguel Beermen. Pero nung nagpalit na sila ng mga players, nung pumasok na mga bench players, doon nakaalagwa itong koponan ni Coach Leo Austria. Kaya kung ikaw ang Converge, kinakailangan dagdagan mo ng mga bench players para magkaroon ng support. Itong sila Arana, si Sonny Winston, si JDL at itong sila Stockton. Nakita natin doon sa game kontra ng San Miguel Beer na itong Converge Fiber Xers medyo nahirapan talaga pagdating dito sa pakipag-matchup dito sa lineup ng San Miguel Beer lalo na at naghahanap sila ng mga tinatawag na support para doon sa mga starters nila. Napansin din natin na itong Converge Fiber Xers halos walang pahinga si Arana at si Baltasar sa game kontra SMB dahil tuwing inilalabas nga nila nakakagkaroon ng tsansa na umiskor at lumamang ng malaki Beermen. Kaya kinakailangan dito additional na mga big men nitong si Coach Delta Pineda para tumulong dito sa kanyang roster. Pagdating naman dito sa scoring, siguro kinakailangan din ng konting balanse at tulungan nila itong si Juan Gomez de Leaño na magkaroon ng mga open opportunities. Dahil nakita natin kinuyog talaga siya ng San Miguel Beermen kaya nga mukhang kinakailangan talaga next time medyo maging mahigpit na ang depensa nitong Converge at syempre tulungan nila itong si JDL para makalibre at maka-score na rin para sa kanila. Bago tayo magtapos ay batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, si Mon de Guzman. Binabati din natin si Michael D, si Edwin Carmona Jr., pati na rin si Joshua Giray, Espeo at Rosales family at ang iba pa.